Magandang tanghali po, oras na para sa maiinit na balita. Abiso sa mga motorista, ipinatutupad na muli simula po ngayong araw sa Metro Manila ang No Contact Apprehension Policy ng MMDA. Epektibo ang polisiya sa mga sumusunod na kalsada: Recto, Mendoza, President Quirino Avenue, Araneta Avenue, EDSA, CP Garcia, Katipunan at Tandang Sora. Gayon din sa radial roads na Rojas Boulevard, Taft Avenue, South Superhighway, Ortigas Avenue, Shaw, Magsaysay at Aurora Boulevard. Pati na sa Quezon Avenue, Commonwealth Avenue, A. Bonifacio, Rizal Avenue, Delpan, Marcos Highway at MacArthur Highway. Sa ilalim po ng NCAP, pag-aaralan ng MMDA ang mahuhulikam na traffic violations. At sa loob ng 7 araw, posibleng makatanggap ng abiso ng violation ang mga rehistradong may-ari ng sasakyan. May karapatan naman silang umapila. Ang mga MMDA enforcer na nakatalaga sa mga kalsadang sakop ng NCAP ay ililipat sa ibang lugar na walang CCTV. Mainit-init na balita, ililibre po ang mga motorista sa toll sa Skyway Stage 3. Kasabay po yan ng pag-arangkada sa EDSA Rebuild. Ayon yan sa DOTR. Ang ipapagdetalye ihahatid po namin maya-maya lamang. Nagsasagawa ng community walk ang Move as One Coalition ngayong umaga sa ilang bahagi ng EDSA. Parte po yan ng kanilang panawagan para sa mas ligtas at makataong kalsada para sa lahat. Nagsimula ang kanilang paglalakad mula Makati City at dumaan sa Mandaluyong, Pasig City, Cubao at Kamuning. Alas 12 ng tanghali, inaasahang matatapos ng grupo ang paglalakad papunta sa Caloocan City People's Park. Nakilahok sa community walk si Transportation Secretary Vince Dizon na aminadong mahirap at delikado para sa mga pedestrian ang ilang bahagi ng bangketa sa EDSA. Naperwisyo na naman ng ilang panig ng Mindanao sa malalakas na ulan mula pa nito pong weekend. Nalubog po sa baha ang ilang pangunahing kalsada sa Davao City. Kaya naman, bumagal ang takbo ng trapiko. Ayon sa Davao CDRRMO, nakabantay sila sa mga ilog na posibleng umapaw kapag maulan. Nabigla naman ang ilang residente sa barangay Binuangan sa Maco, Davao de Oro nang pasuki ng tubig ang kanilang mga tirahan. Umapaw na pala ang kalapit na ilog dahil sa lampas 2 oras na walang tigil na ulan. Putik at mga bato naman ang humambalang sa kalsada sa Don Marcelino, Davao Occidental. Pahirapan tuloy ang pagdaan ng maraming motorista. Nagsagawa po ng clearing operations ang mga otoridad sa lugar. 3 naman ang namatay dahil sa magkahiwalay na insidente ng pagkalunod sa Sultan Kudarat. Patay po ang mag-ina sa bayan ng Lebak matapos anurin ng tangkain nilang tumawid sa ilog sa gitna ng malakas na ulan. Nangunguha naman ng niyog sa ilog ang batang 8 taong gulang nang siya'y malunod. Nangako po ng tulong sa mga naulila ang lokal na pamahalaan. Ngayon pong Lunes, asahan muli ang maulang panahon sa Mindanao dulot ng Intertropical Convergence Zone ayon sa Pag-asa. Apektado rin po ang Visayas at Palawan. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, posible ang light to moderate rain sa mga susunod na oras sa halos buong bansa, kasama ang ilang panig ng Metro Manila. Posible po ang heavy to intense rain sa ilang lugar. Pinaalerto mula sa banta ng baha o landslide ang mga lugar na ilang araw nang inuulan. Beep, 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 mga motorista, may dagdag bawas sa presyo ng ilang produktong petrolyo bukas. Sa anunsyo po ng ilang kumpanya ng langis, may 10 centavos na taas presyo sa kada litro ng gasolina. Ang diesel, may rollback namang 20 centavos kada litro. Habang sa kerosene, 40 centavos ang bawas presyo sa kada litro.
Dead on the spot ang isang rider sa San Jose del Monte, Bulacan nang mabagsakan siya ng poste na nabangga ng isang SUV. Tiyuhin ng biktima ang driver ng SUV. Balitang hatid ni EJ Gomez. Ito ang tumambad sa mga residente ng Barangay San Martin 3 sa San Jose del Monte, Bulacan alas 2 ng madaling araw kahapon. Nakahandusay at wala ng buhay ang isang lalaki sakay ng motorsiklo. Wala na talaga, patay na. Nabagsakan siya ng isang poste ng kuryente na nabangga ng isang SUV. Patay na kagad nung gawa ng hindi biro na madaganan ka ng isang konkretong poste. Kaya ang pinakatama niya sa pinaka-ribs. Base sa pahayag ng kaanak ng biktima sa barangay, nakainom daw ang motorcycle rider at SUV driver na magka-convoy nang mangyari ang aksidente. Napag-alaman ding magtiyuhin ang 24 anyos na biktima at 36 anyos na SUV driver. Yung biktima na namatay ay nagda-drive siya ng motor, naka-convoy sila, nakasunod siya sa uncle niya. Nakainom sila ng konti, galing sila sa isang pagtitipon. Sa sobrang sigurong kalasingan nung nagda-drive, nabanggang isang poste. Yung pinakamataba pang poste na concrete. Ayon sa barangay, hindi naman nawala ng kuryente ang lugar sa pagbagsak ng poste na itinabi na muna ng taga-DRRMO. Ito yung bakas ng aksidente. Sa poste ng kuryenteng ito bumangga yung SUV na dumiretso papunta roon. Dito naman, ito yung bahagi ng poste na naputol at humambalang sa kalsada. Ayon sa barangay, tumagal ng 1 oras bago muling nadaanan itong kalsada. Ligtas ang SUV driver. Pansamantalang na-detain ang SUV driver sa San Jose del Monte Police Station pero nakalabas na rin matapos mag-usap ang kanilang pamilya. Bali yung tatay nung biktima, kapatid nung driver ng SUV. Kaya napagkasunduan nila magkapatid na wag lang ituloy yung kaso. Kasi siguro alam nila aksidente talaga yung pangyayari. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Huminto sa tapat ng isang bahay ang 2 lalaki yan sa Barangay Batya sa Bocaue, Bulacan. Nilapitan nila ang isang nakaparadang e-trike, pinaandar yon at saka tinangay. Pero tila hindi pa sila nakontento. Sakay ng ninakaw na e-trike, lumipat sila sa isa hong eskinita at saka tinangay naman ang isa pang e-trike. Base sa CCTV tracking, napag-alaman ng pulisya na dinala pa Marilao ang mga ninakaw na e-trike. Nagsumbong na sa barangay ang mga nanawakawan na desididong magsampa ng reklamo sa pulisya. Pinaghahanap pa ang mga suspect. Arestado ang isang lalaki sa Binyan, Laguna mahigit 1 linggo matapos matagpuan ang bangkay ng masahisang pinatay umano niya sa Quezon City. Balitang hatid ni Bea Pinlac. Maulan nang umalis ng bahay sa Barangay Payatas, Quezon City ang 65 anyos na masahista na si Veneranda Kabutotan o Veni pasado alas 12 ng hating gabi noong May 13. Nagtungo siya sa isang compound para magmasahe ng customer. Makalipas ang ilang oras, isang lalaki naman ang lumabas ng compound na may tinutulak na karitong may laman na garbage bags. Sandali pa siyang tumigil para ayusin ito bago tumuloy sa paglalakad. Pagbalik niya, nabawasan ng garbage bag ang kariton, kabilang ang naglalaman umano ng bangkay ni Veni. Ang bangkay ni Veni na nakasilid sa garbage bag, tumambad sa mga nangongolekta ng basura. Yung May 13, walang hakot ng basura eh. Naghakot na lang sila noong May 14. Ayon sa pulisya, huling nagpamasahe kay Veni ang suspect. Pero that time na siguro, nung huling nagpamasahe siya, parang hindi niya nagustuhan. Kaya nagkaroon sila ng hindi magandang pagtatalo at nauwi doon sa pananakal sa biktima. Nagkaroon sila ng pagtatalo, hindi nagustuhan ng kasi lasing eh. Magkahalong lungkot at galit ang nararamdaman ng ate ni Veni. Hindi niya akalaing sa lamay na ni Veni sila muling magkikita makalipas ang 7 taon. Ay, masakit talaga. Sana nga, madam, mabigyan ng hustisya. Mahigit 1 linggo matapos matagpo ang patay si Veni, naaresto sa Binyan, Laguna ang 47 anyos na suspect. Ayon sa pulisya, nakita sa bahay ng suspect ang bag ni Veni at ilang drug paraphernalia.
Kinumpis ka rin ang kariton ng suspect na tila bagong pintura pa. May nakabinbing warrant of arrest na rin ang suspect para sa kasong homicide. 2018 nang mapatay umano nito ang 61 anyos na babaeng nakaalitan niya sa Leyte dahil sa problema sa lupa. Dati na rin daw nakulong ang suspect sa Muntinlupa nang makapatay ng 2 tao. Hindi na po ako magsasalita ng iba. Ang ano ko na lang, sa husgado na lang po. O, pumasok siya doon pero hindi akong ano. Pero ang sabi raw ng suspect sa pulisya, Talagang nabigla siya dahil sobrang galit niya na sakal niya. reklamong murder ang kakaharapin ng suspect na nakakulong sa Payatas Bagong Silangan Police Station. Bea Pinlac, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita mula sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. 4 ang sugatan sa karambola ng 5 sasakyan sa Bayumbong, Nueva Vizcaya. Chris, paano nagsimula ang karambola? Connie, batay sa investigasyon, nagsimula ang karambola nang magbanggaan ang magkasalubong na pickup at kotse sa barangay San Nicolas. Nawalan ng kontrol ang pickup na tumama naman sa isang truck at kasunod nitong tricycle. Tumama naman ang nabanggang truck sa isa pang truck na nakaparada sa gilid ng kalsada. 4 ang sugatan sa insidente na agad dinala sa ospital. Patuloy pa ang investigasyon. Inabandona naman ang isang bagong silang na sanggol sa isang tricycle sa Alicia Isabela. Ayon sa may-ari ng tricycle, nakita lang niya ang sanggol na walang anumang balot sa loob ng kanyang sasakyan. Inaalam pa kung sino ang magulang ng bata at kung sino ang nag-iwan sa kanya. Nasa pangangalaga na ngayon ng DSWD ang sanggol habang patuloy pa ang investigasyon. Pinaghahanda muli ang 25 lugar sa bansa kasama ang Metro Manila sa matinding init at alinsangan ngayong Lunes. Ayon po sa Pag-asa, posibleng umabot sa danger level na 46 degrees Celsius ang heat index sa Dagupan, Pangasinan. 45 degrees Celsius naman sa Apari, Cagayan. 44 degrees Celsius din sa ilan pang bayan at syudad sa Northern at Southern Luzon. Posible namang umabot sa 43 degrees Celsius sa Batac, Ilocos Norte, Bacnotan, La Union, Etxague, Isabela, Baler, Aurora, Olongapo City, Camiling, Tarlac, Infanta, Quezon, Iloilo City at sa Dumangas, Iloilo. 42 degrees Celsius naman sa Pasay City at dito po sa Quezon City at ilang pang bayan at lungsod sa Luzon at Visayas. Ayon sa Pag-asa, apektado pa rin po ngayong araw ng mainit na easterlies ang buong Northern at Central Luzon kasama ang Calabarzon, Bicol Region at halos buong Mimaropa Region. Panalo ng 3 silver medal si two-time Pinoy Olympian Elrin Ando sa 2025 Asian Weightlifting Championships. Nabuhat ni Elrin ang 102 kg sa snatch, 130 kg sa clean and jerk para sa total na 232 kg. Pumangalawa siya sa pambato ng China. Bukod kay Elrin, may 4 pang silver medal na nakuha ang iba pang pambato ng Pilipinas. Good job sa inyo! May binuong special team para sa paghahanap kay dating Police Superintendent Rafael Dumlao III na convicted sa pagpatay sa negosyanteng Korean na si Ji Ik-ju noong 2016. Meron ding 1 bilyong pisong pabuya para sa ika-aresto sa dating pulis. Balitang hatid ni Salima Refran. Kasunod ang pagbaligtad ng Court of Appeals sa kanyang acquittal noong 1 taon at pakikipagpulong ng South Korean officials sa pamahalaan noong 1 linggo, full-scale manhunt na ang kinasa para kay dating Police Superintendent Rafael Dumlao III. Kinonvict si Dumlao ng Court of Appeals sa pagiging mastermind ng pagdukot sa Koreanong si Ji Ik-ju sa Angeles, Pampanga at pagpatay sa kanya sa loob mismo ng Camp Crame noong 2016. Sa investigasyon, sinabing flinash umano ang mga abo ni Ji Ik-ju sa inidoro matapos ikrimi. Yung si Colonel Rafael Dumlao na-acquit, pero subsequently challenge yung acquittal niya sa higher court, sinet aside yung acquittal niya. And in the next round, na-convict siya. Umapela siya, na-affirm yan. So final na decision yan. Biro mo,
dating pulis, hindi mo makita. Yun ang sumama ang loob ko dyan. Dagdag ni Bersamin, kahiyahiyang hanggang ngayon wala pa rin si Dumlao sa kamay ng batas. Reklusyon perpetua o 20 hanggang 40 taong pagkakakulong without the possibility of parole ang hatol kay Dumlao. If he does not peacefully surrender, then he runs the risk of a full-scale manhunt. It was made clear to us by the immigration people that in their records, Colonel Dumlao still remains in the Philippines. Bumuo na ng Special Manhunt Team para tugisin si Dumlao. Kinabibilangan nito ng mga operatiba mula sa Criminal Investigation and Detection Group o CIDG at iba pang miyembro ng PNP. Magbibigay naman ng intel ang Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC. Ang sinabi ni Executive Secretary Bersamin, hindi natin sasabihin dito o hindi natin kailangan isipin na pulis siya. Siya ay nag-violate ng batas, siya ay pumatay at siya ay may warrant at kailangan i-serve natin yung warrant yan kahit sino pa siya. May 1 milyong pisong pabuya na ring inilabas para sa kung sino mang makapagbibigay ng impormasyon para sa ikadarakip ni Dumlao. Sarima Nefra, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Balita sa Visayas at Mindanao mula sa GMA Regional TV. Isinugod po sa ospital ang isang lalaki sa Borboan, Cebu dahil sa mga saksak sa likod at yan. Cecil, sino yung sinasabing suspect na nanaksak? Connie, sariling ama ng biktima ang suspect sa krimen. Ayon sa pulisya, nagkasagutan ang mag-ama sa gitna ng kanilang inuman sa kanila mismong bahay. Maya-maya, hinampas ng biktima ng kahoy ang kaniyang tatay. Natumba ang sospek at gumapang papunta sa kusina kung saan siya nakakuha ng kutsilyo. Sinaksak niya ang biktima na nagtamo ng 3 saksak sa tiyan at 2 sa likuran. Arestado ang sospek na mahaharap sa reklamong frustrated parricide. Wala siyang pahayag. Sa Malaybalay, Bukidnon, patay ang isang mag-asawa at kanilang anak matapos paghahampasin ng maso at tubo. Ayon sa pulisya, nalaman nila ang insidente nang magsumbong ang 2 anak ng mag-asawang biktima sa barangay Managok. Nakapagtago raw ang 2 minor de edad kaya nakaligtas. Nasa kustudiya na sila ng mga otoridad at isinailalim sa counseling. Ayon sa pulisya, hindi pagnanakaw ang motibo dahil walang nawala sa mga gamit sa bahay. Alitan sa negosyo ang isa sa mga tinitingnan nilang motibo. Hinahanap pa ang ilang persons of interest. Wala pang pahayag ang iba pang kaanak ng mga biktima. Happy Monday mga mare at pare, dumating na ang isa sa pinakamakapangyarihang sangre sa Pinoy Big Brother House. She is no other than Sangretera Bianca Umali. Si Bianca ang pinakabagong celebrity house guest na ni-reveal sa episode kagabi ng Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition. Ano kaya ang magiging mission ni Kapuso Prime Gem sa loob ng bahay? Sabay-sabay natin niyang alamin mamayang 10:05 p.m. sa GMA. Bago yan, nag-spend muna ng quality time si Bianca with her better half na si Ruru Madrid. Sa Instagram, isinare ni Ruru ang ilang snaps at clips ng kanilang date. May caption pa yan na, date muna bago pumasok ng bahay ni Kuya si Isadora. I miss you already, mahal. And speaking of Bianca, malapit na ang kanyang pagbabalik sa primetime sa Encantadia Chronicles Sangre. Fierce fight scenes at palaban na world building ang nasaksihan sa latest trailer ng serye. Suot ang kanilang baluti o battle suits. May kanya-kanyang pasilip sa action-packed scenes ng Sangre New Gens. May pasilip din sa mga karakter ng current Kapuso PBB housemates na sina Mika Salamanca at Shuvi Etrata. Mark your calendar, Encantadex, dahil mapapanood na ang Encantadia Chronicles Sangre this June 16. Mga kapuso, wag hong babaliwalain ang rabies dahil ito po ay nakamamatay.
Noong nakaraang taon, mahigit 400 ang naitalang kaso ng rabies infection sa Pilipinas ayon sa Department of Health. 100% ang fatality rate o lahat ng pasyente ay nanamatay. Mula po January hanggang March naman ngayong taon, 55 na ang kaso nito sa bansa. Nito lamang May 18, isang lalaking taga Laguna ang namatay dahil rin sa rabies infection. 9 na buwan yan matapos siyang makagat ng aso noong August 2024. Nakapagpabakuna naman siya pero hindi raw nakumpleto. Paalala po na ililipat ang rabies virus sa tao kung makagat, madilaan, ang sugat o makalmot ng infected na hayop. Kaya kung makaranas po niyan, hugasang maigi ang sugat sa dumadaloy na tubig sa loob ng 10 minuto. Lagyan ito ng alcohol o iodine. At pumunta ka agad sa Animal Bite Center, Health Center o sa ospital para matingnan ng doktor at mabakunahan. Hulikam ang biglang pag-u-U-turn ng tricycle na yan sa National Highway sa Barangay San Pablo, Santo Domingo, Ilocos Sur. Saktong paparating naman ang isang bus at nasalpok ang tricycle. Sa lakas po ng impact, nayupi ang tricycle na may sakay na 2 babae. Isinugod sila sa ospital pero idineklarang dead on arrival. Nasawi naman ang driver ng tricycle habang ginagamot sa ospital. Nagkaareglo na ang pamilya ng mga biktima at kumpanya ng bus sa nangyaring insidente. Samantala, nagsampa ng reklamong physical injury si Senador Jinggoy Estrada laban sa 3 suspect na nambugbog umano sa kanyang anak at pamangkin sa Boracay. Wala pang pahayag ang mga suspect na posibleng pinagtripan daw ang mga kaanak ni Estrada. Balitang hatid ni Mav Gonzalez. Nagbabakasyon sa Boracay ang anak at pamangkin ni Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada nang mapagtripan at bugbugin umano ng mga residente. Ayon sa senador, pauwi na galing sa isang bar ang anak niyang si Julian Ejercito at pamangking si Jefferely Vitug nang atakihin ng 3 suspect mula sa likod. Kwento pa ni Senador Estrada, kahit bumagsak na raw si Julian, pinagtatadyakan pa rin ng sospek. Sabi pa umano ng isang sospek sa pamangkin niya, masyado kang maangas. Ayon sa Malay Police, galing sa parehong bar ang mga sospek at mga biktima. Nasa 50 metro pa lang daw ang nalalakad ng mga biktima nang mangyari ang pag-atake. According to the witnesses, talagang from the naglalakad po yung ating mga victims, sinundan po ng ating mga suspect. Then, inakbayan sa likod, then doon po nagsimula na sinapak. Doon po yung mauling incident. According po sa victim mismo, sabi niya po na kung hindi dumating agad ang pulis, baka mas lumala pa yung pangbubugbog. Dahil yung witnesses po na nag-appear po dito, sila po yung sumigaw ng police. And immediately nga po, nag-responde yung police. Tinangka pa raw tumakas ng 3 sospek na pawang teenager. Nasa custody na nila ang 3 sospek. Ayon sa pulisya, magkaiba ang bersyon ng mga biktima at mga sospek kung ano ang pinagmula ng pambubugbog. Based on the CCTV footages po, na nag-gather natin, nagkaroon lang sila nagkasalubong one time po. Opo, nagkasalubong. Tinginan lang asilo. Tinginan po. Doon po sila medyo nagkasalubungan sa same bar po. Same bar. Sa loob, then nung lumabas na mga victim, sunundan naman ang mga suspect. Sabi ni Senador Estrada, wala namang komprontasyon o pag-uusap sa pagitan ng mga biktima at mga sospek sa loob ng bar. Kaya tingin nila na pagtripan lang ang mga biktima. Nagpapagaling sa ospital si Julian na may tama sa ulo. Sa ilong naman ang tama ng pinsan niya. Nagpunta si Estrada sa Boracay at nagsampa ng reklamong physical injury sa mga sospek. Aniya, walang magulang o kaanak na gustong mabiktima ng walang saysay na pananakit ang mahal niya sa buhay sa isang lugar na dapat ligtas. Umaasa raw si Estrada na iimbestigahan itong mabuti ng mga otoridad para makamit ang hustisya. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News kunin ang panig ng mga sospek. Mav Gonzalez nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kaugnay naman po na muling pagpapatupad ng no-contact apprehension policy sa ilang kalsada sa NCR. Kausapin po natin si MMDA Director for Traffic Enforcement, Attorney Vic Nunez. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga po, Ma'am Connie, and magandang umaga sa lahat ng inyong taga-subaybay. Attorney, ano ho ba yung target o gustong marisolba ng muling pagpapatupad syempre itong no-contact apprehension policy o NCAP? Mas unang-una po,
ang basic and main purpose niyan is to promote road safety, mapaganda ang daloy ng trapiko, and lalong-lalo na po ngayong magkakaroon ng massive EDSA rehab wherein ilang linya ng EDSA, both sides, northbound and southbound, will be affected. Malaking bagay po na meron tayong no contact apprehension policy because somehow it will be a deterrent and magiging disiplinado ang mga motorista natin sa iba't ibang kalsada sa buong Metro Manila. At sa amin pong obserbasyon ng ilang mga motorista rin para pang talagang nakakatulong daw ito. Kanina marami hong parang natakot na. Ganon din ho ba ang inyong nakuhang report? Yes, Ma'am Connie. As of 11 a.m., nag-start po kami ng 6 a.m. kaninang umaga. Up to 11 a.m. po, ang naitalaho namin is 369. So, parang mababa nga ho talaga sa namin yung mga pasaway ngayon. At nakita rin namin na mostly yung mga lumalabas ng 7 to 10 a.m. na mga nagva-violate ng coding, wala ho halos kaming nakitang mga nag-violate sa coding. Unlike before na talagang lumalabas at tumatago lang yung enforcer namin. That's good to know, ano? Pero eto ho, may mga nagsasabi nga na nakakalito dahil papaano nila babayaran. Paggabay na lamang ho para doon sa mga nagtatanong na syempre papaano ho nila makukuha, gaano katagal ba dapat nila makuha yung kanila pong mga notice, no? At saan ito babayaran? Yes, Ma'am Connie. Unang-una, magpapadala kami ng summon or subpoena sa registered owner ng plate ng vehicle within 7 days kung kailan namin sila nakunan, and nakalagay po doon sa summon yung date kung kailan sila nag-violate, magkano ang babayaran nila, and marami na ho tayong partners na online payment portals ang MMDA. They don't need to come here sa aming opisina. Pwede ho sila magbayad sa Paymaya, sa Land Bank at sa mga bayad centers, and even po sa mga 7-Eleven stores. They could settle their traffic violation po dun sa mga nabanggit na online payment portals. Okay. Registered owner po ng sasakyan yung makakatanggap ng notice of violation. Papaano ho kung hindi sila yung nagmamaneho nung oras na nahuli kami yung paglabag? Pwede ho ba nila itong i-dispute? Papaano ho? Yes, pwede ho silang mag-file ng contest. Meron ho kaming online filing wherein they can just visit ang aming website. Meron ho doon link or QR code. Direkto na ho doon, i-guide na ho sila at may fill upan lang ho silang form and i-upload nila yung driver's license or kanilang plate number or picture ng sasakyan. And then magkakaroon na ho doon ng feedback within 3 days ang aming traffic adjudication. So, mas pinamabilis na ho namin ito. They don't need to file physically dito sa MMDA. And even po yung hearing minsan online, di na ho nila kailangan pumunta pa dito. I see. Pero attorney, alam nyo, nagagamit din ho yung ganitong, syempre, mga paraan, ng ibang mga nang-scam para makapangkuha ho anong kanilang mga babayaran na violation sa MMDA. Paano ho malalaman na lehitimo yung kanila hong pupuntahan para mabayaran at talagang kapartner po ng MMDA? Yes, nasa website ho namin at even sa MMDA Facebook page and other social media accounts ng MMDA. Nandun ho ang lista ng mga partners ng mga online payment portals ng MMDA. At lahat naman ho yan may resibo na ibibigay sa kanila. Okay. Via email din po nila makukuha? No, they could just screenshot it and kahit to sa 7-Eleven or bayad centers, may resibo ho yun na ibibigay sa kanila. I see. Okay. Ano naman ho ang aasahan ng mga motorista sa June 16 dry run para sa odd-even scheme dyan po sa EDSA? Yes, kasi po nabanggit ho kanina sa press briefing na by June 13, magsisimula na ho pong mag-set up ang DPWH sa kahabaan ng EDSA. And sinabay na rin ho ito. Ito ho ay isa sa mga, kumbaga,
mitigation na ginawa ng MMDA at ng DOTR at DPWH. Unang-una yung ad-even scheme, paglilibre sa toll fee para mabawasan po yung dadaan sa EDSA during the EDSA rehab. That's why in-implement natin itong ad-even scheme which will be implemented Monday to Saturday during the entire rehab ng EDSA. So by June 16 po, magkakaroon kami ng dry run, mamamara kami at we will notify yung mga nagva-violate nito but hindi sila bibigyan ng ticket or wala pa pong penalty. This is one way para may promote natin yung sa publiko yung pangangailangan talaga kasi by doing this ad-even scheme during the entire stretch ng EDSA rehab 40% ng vehicles ang mababawas. And alam naman natin, pag nagsimula na ito, talagang matindi ang traffic na mararanasan natin. That's why ito po ang isa sa mga mitigating options na alternative na naisip pa ng gobyerno. Aside from, of course, yung pag-clear ng ating mga alternative routes, mga roads from obstructions, illegal vendors, para mag-commit yung mga alternative roads na yan instead na dumaan kayo at bumaybay sa kahabaan ng EDSA. Opo, Attorney, nabanggit nyo nga talagang aasahan natin ang matinding lagay ng trapiko kapag nasimula na po yung rebuild ng EDSA, no? Pero gaano katindi sa inyo pong pag-aaral ang magiging takbo po ng ating mga motorista dyan, lalo't ito aabutin ng taon? Yes, 1.5 year to 2 years. So, unang-una po, nilibre natin through the help of San Miguel Corp and the initiative ng DOTR and Toll Regulatory Board yung free tollway sa Skyway Stage 3. So, libre ho yan sa pagsimula ho ng rehab. Pangalawa, magdadagdag ng 100 buses ang DOTR sa EDSA Bus Carousel para i-encourage ang ating publiko na sumakay sa mas public transport at iwasang magdala ng kanilang private vehicles. Pangatlo po, sabi po kanina ni Secretary Vince Dizon, pinag-aaralan nila na magdagdag ng maraming dagdag na bagon sa MRT3 na binabayad po ang kahabaan ng EDSA. Ito pong ad-even scheme and of course yung paglinis ng ating mga alternate roads ng mga obstructions at illegal vendors. I think marami pa ho kaming gagawing mga mitigating interventions, initial intervention to mitigate the traffic during the EDSA rebuild. So hopefully sa mga alternatibo at interventions na gagawin ng gobyerno, hindi masyadong maramdaman yung perwisyo ng ating taong bayan. Kasi yan po yung utos at mahal ng presidente na huwag masyadong pabigatin ang perwisyo at yung impact sa publiko during the EDSA rebuild. Sana nga po, at kami magpapasalamat na sa inyong ibinigay sa aming oras sa Balitang Hali, sir. Thank you. Maraming salamat po at magandang tanghali. Yan po naman si MMDA Director for Traffic Enforcement, Attorney Vic Nunez. Samantala, may napili ng susunod na PNP Chief si Pangulong Bongbong Marcos. Detalye po tayo sa ulat on the spot ni June Veneracion. June? Kung sino yan, Connie, malalaman daw ng publiko sa susunod na 2 linggo, sabi ni Interior and Local Government Secretary John Vic Rimulya. Ayon kay Secretary Rimulya, nag-usap na sila ng Pangulo at sa pag-uusap na yon ay may napili na raw na kapalit ni PNP Chief Romel Francisco Marbil na ang term extension ay magtatapos sa June 7. Sabi ni Rimulya, excellent choice, very qualified at merong good track record ang uupong 31st PNP Chief. Hintayin na lang daw ang gagawing anunsyo ng Pangulo. Mangyayari ang palitan sa PNP sa gitna ng mga gagawing pagbabago sa paglaban sa kriminalidad. Sabi ni Rimulya, target nila ang 3-minute response time sa buong Metro Manila. Bubuhusan daw ito ng kagamitan para matupad. Ang pagpapatupad ng 3-minute response time ay magiging sukatan daw ng promotion at career growth ng mga commander. Gagawin na rin daw unified ang 911. Tatanggalin na raw ang iba't ibang emergency hotline ng mga local government unit para iisang 911 na lang ang tatawagan ng publiko. Ang rollout ng Unified 911 ay gagawin sa July sa Metro Manila, Region 7, 1 at Bangsamoro Autonomous Region. Kailangan daw maramdaman ng publiko na ligtas sila dahil yun ang pinakamahalagang sukatan
kung epektibo ang ginagawa ng mga polis at hindi ang mga numero tungkol sa crime solution. Balik sa Connie. Maraming salamat, June Veneracion. Pinagtibay ng Philippine Open Government Partnership o PHOGP ang pagsusulong ng transparency, accountability at aktibong partisipasyon ng mga mamamayan sa gobyerno. Binigyang halaga sa Open Gov Week 2025 ang pakikipag-ugnayan ng pribadong sektor at civil society organizations sa pamahalaan para matiyak na ang budget allocation ay naaayon sa pangangailangan ng iba't ibang sektor. Hinamon din doon ang mga stakeholder para gumawa ng mga hakbang na magpapalakas sa mga komunidad at gawing mas responsable at bukas ang pamahalaan. Binigyang diin din ang pagsabatas ng Freedom of Information Bill na kasalukuyan pang nakabinbin sa Senado. Sa ilalim ng panukala, kailangang isapubliko ng mga ahensya ang mga proyektong pinupondohan ng gobyerno at kung sino ang makikinabang dito. Kabilang sa mga dumalo sa Open Gov Week 2025, si GMA Network Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez at iba pang opisyal ng network. Hulikam ang pagtakbo ng batang lalaking yan papunta sa gitna ng kalsada sa barangay Halawod Sur sa Zaraga, Iloilo. Sakto namang paparating din ang isang van at nabangga po ang bata. Sa lakas ng impact, tumilapon ang biktima na nagtamo ng sugat sa ulo at bali sa binti. Nasa maayos naman na nakalagayan siya matapos dalhin sa isang ospital sa Iloilo City. Papunta sana sa kapilya ang biktima bago mangyari ang insidente. Ayon sa mga pulis, nagkaareglo na ang pamilya ng biktima at driver ng van. Nagsimula ng magpulong ang mga leader ng member states ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN para sa ika-46 na ASEAN Summit sa Myanmar. At live mula sa Kuala Lumpur, may ulat on the spot si Ivan Mayrina. Ivan? Connie, formal na nagbukas ang 46th ASEAN Summit dito sa Kuala Lumpur, Malaysia. At narito ang leader ng 10 member states, kabilang dyan si Pangulong Bongbong Marcos. Personal na sinalubong ni Malaysian Prime Minister Anwar Ibrahim ang mga ASEAN leaders na sinundan ng tradisyonal na ASEAN Handshake. Sa kanyang intervention o talumpati sa plenaryo ng ASEAN, muli binigyang halaga ni Pangulong Bongbong Marcos ang kahalagahan ng agarang pagbuo ng legally binding na Code of Conduct sa South China Sea. Tinukoy niya ang geopolitical tension na isa sa mga banta sa ASEAN region at maaaring mabaliwala ang anumang pagsulong na nakamit ng rehiyon. Mahalaga raw ito para maprotektahan ang maritime rights, magkaroon ng stability at maiwasan ang miscalculation. Itong nakaraang linggo lang, binomba na naman ng tubig ng China Coast Guard ang barko ng BFAR sa Sandy K2. Bukod dyan, Connie, binigyan din ng Pangulo ang pagtutulungan sa larangan ng ekonomiya, kalakalan, pagsugpo sa transnational crimes at sama-samang pagtugon sa banta na dulot ng climate change. Sa kanyang welcome address, nagbigay ng update ang Malaysian Prime Minister tungkol sa mga hakbang na ginagawa ng ASEAN para makamit ang kapayapaan sa Myanmar at ang kahalagahan ng pagpapalawak ng relasyon ng ASEAN sa Gulf Cooperation Council at sa China sa kauna-unahang ASEAN-GCC China Summit na magaganap bukas. Ang GCC o Gulf Cooperation Council ay binubuo ng mga bansang Saudi Arabia, UAE, Qatar, Kuwait, Bahrain at Oman. Ang China naman ay isang mahalagang dialogue partner ng ASEAN. Ang pagpupulong na ito itinuturing ng ilang mga eksperto na tugon ng mga bansang kasapi sa reciprocal tariffs na ipinapataw ng administrasyon ni US President Donald Trump. Samantala, bagamat may kani-kanyang negosasyon ang bawat ASEAN member state sa Amerika, ay sumulat na rin daw si PM Anwar kay President Trump para mag-schedule ng meeting sa ASEAN kaugnay sa issue ng taripa na may malawak na epekto sa ekonomiya ng buong mundo. Suportado naman ng Pilipinas, Connie, ang posisyong nabuo ng ASEAN Economic Ministers na iwasan ang retaliatory measures sa usapin ng taripa. Naayon daw ito sa diplomasya, dialogo at rules-based multilateral trading system. Samantala, Connie, sa mga oras ito, katatapos lamang ng bilateral meeting ni Pangulong Bongbong Marcos at ng leader ng Lao People's Democratic Republic. Bukod dyan ay meron ding iba pang mga bilateral meeting ang Pangulo sa leader ng Vietnam at ng Kuwait. At patuloy tayo mag-aantabay sa iba pa mga detalye
ng mga nagaganap na pulong dito sa ASEAN Summit sa Kuala Lumpur, Malaysia. Balik sa iyo, Connie. Maraming salamat, Ivan Mayrina. Samantala, babiyahe papuntang Qatar si Vice President Sara Duterte ngayong pong araw. Ayon sa Office of the Vice President, makikipagkita ang bise sa Filipino community sa Qatar bukas, May 27. At mula po sa Qatar ay magtutungo ang bise sa The Hague, Netherlands, kung saan nakakulong ang ama niyang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bibisitahin niya ang ama sa International Criminal Court Detention Center sa May 30, June 2 at June 3. Makikiisa rin ang bise sa pagtitipon ng ilang Filipino community sa harap ng ICC Detention Center sa May 31. Nakatakdang bumalik sa Pilipinas si Vice President Duterte sa June 4. Isang araw yan matapos ang itinakdang pag-convene ng impeachment court ng Senado sa June 3. Tensyonado po ang nakaambang demolisyon sa Tondo, Maynila. May ulat on the spot si Maki Pulido. Maki? Ilang oras na nga mataas yung tensyon dito sa isang compound sa Barangay 262 dahil dyan sa nakaambang na demolisyon. Saglit na binugahan ng tubig mula sa truck ng Bureau of Fire Protection ng mga lalaking nakaharang sa gate ng compound bandang alas 11 ng umaga pero hindi umalis sa kanilang pwesto ang mga nakabantay sa gate. Nakakandado yung gate papasok sa compound pero sa tapat nito nakaporma ang anti-riot team. Mula sa loob ng compound, may mga hinahagis na umuusok. Hindi pa lang natin alam sa ngayon kung ano yon. May mga binabato rin mula sa loob ng compound ng mga supot at nakadirekta ito dun sa mga pulis na nakabantay dun sa tapat ng gate. Naantala ang demolisyon kanina dahil umulan at ito daw ay for humanitarian reasons. Ang sinasabi ni Sheriff Raimundo Rojas ay ayaw niyang magsagawa ng demolisyon habang umuulan. Pero tuloy daw ang demolisyon dahil wala pa rin naman daw temporary restraining order laban dito. So ayon kay Sheriff Rojas, October 2024 pa ang order of demolition. Binigay daw ng korte ang final order of demolition noong February 2025. Hindi raw natutuloy yung demolition dahil sa pakiusap ng mga residente. Pero dumaan daw ito sa tamang proseso at 4 na taon na dininig ng korte. Ang alok daw sa mga residente ay 38,000 pesos kung umalis voluntarily. Pero ayon sa ilan sa mga residenteng nakausap namin, wala naman silang ibang mapupuntahan o matitirhan. Isa sa mga nakausap namin noong 1936 pa raw nakatayo yung bahay na tinitirhan nila. Ipinatayo pa ito ng kanilang mga magulang at wala rin daw silang natanggap na abiso tungkol dito sa demolition. Connie. Maraming salamat, Maki Pulido. Kaugnay po sa nakaambang demolisyon sa Barangay 262 sa Tondo, Maynila, susubukan pa nating kunan ng pahayag ang kumpanyang humiling sa korte ng demolition order. Present ang ilang sparkle artists sa fan meet ni Descendants of the Sun star Song Joong-ki. Napatili na lang sa K-League si Melissa Gohing kasama ang kanyang supportive hubby na si Rocco Nasino. Thankful si Rocco na naalala ni Joong-ki ang interaction nila nang magkita sa Busan International Film Festival last year. Hosted ang jam-packed event ng sparkle talent na si Janina Chan. Si Maring Janina hindi rin napigilan ng K-League nang makipag-handshake kay Opa SJK. Ito ang first ever fan meet ni SJK sa Pilipinas. Si Song Joong-ki ang bida sa K-drama series na Descendants of the Sun na nagkaroon ng Philippine adaptation at umere sa Kapuso Network. Pinagbidahan niya ni Dingdong Dantes, Jeneline Mercado at Rocco Nasino. Eto naman, instant roller coaster of emotions, ika nga. Ang hatid ng isang bata from San Fernando, La Union. Ano ba kasi ang kwento sa likod ng kanyang mga luha? Why are you crying? Ready na sana si Mommy Sandy na umentry ng, "What happened, baby? Why are you crying again?" Todo cry kasi ang kanyang anak na si Light. Pero ang eksena, it's a prank lang pala, right? Ayun, acting at paandar lang pala ang drama ng bata. May pagkakomedyante daw talaga ang 2-year-old boy na namana sa kanyang mommy at daddy. Ang aliw na video in Light. O ni Light, halos
18 million na ang views. Grabe, mga Mars. Kaya naman, trending! Oh, what happened, Lights? Ang cute-cute naman ni Light. At ito po ang Balitang Hali. Bahagi kami ng mas malaking misyon. Ako po si Connie Season. Kasama niyo rin po ako, Aubrey Carampel. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino.